Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lito de los Santos, ating mga transmitter engineers, at sa ngalan po ni Tess Ramirez, welcome na naman po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Josette Olivera, and of course, from Department of Trade and Industry, ang ating partner. Good morning, Director Telma. Good morning, partner Josette, and thank you once again. Thank God it's Friday. Yes. At ito na naman ang ating programa na maghahatid sa ating mga taga-subaybay ng mahalagang impormasyon. Yes. At ang tema po natin ngayon, more healthy, mas happy. Oo nga, kasi Yes. naman nga ay, di ba yung mga pagkain natin ngayon ay lahat nakakataba. Hindi mo alam kung anong mga ingredients na masama pala sa katawan. So, balik tayo sa natural at saka yung, ano ba yun? Yung natural. Oo, back to basics. Back to basics. Tumpa ka dyan, partner. Yes. Kaya yung ating mga panauhin ay may mga kaugnayan sa natural products. Yan, abangan po ninyo. Samantala, partner, ito muna good news para sa mga SSS members. Hindi nyo na kailangan pong pumunta sa SSS office para po ma-access yung inyong pong SSS records. Sa text SSS, mas madali na po at mabilis nyo malalaman yung status ng inyong contributions, loans, at saka benefit applications. Kahit anong oras, partner, kahit saan, gamit lang yung inyong 24/7. cellphone. Oo, so madali lang paggamit po. Mag-register po kayo sa pamamagitan ng i-text po ninyo ay SSS space reg space tapos yung inyong SSS number space tapos yung pong buwan, araw at taon. So ipadala po ninyo yan sa 2600. So yun po, malalaman na ninyo dyan yung kompletong listahan ng serbisyo ng SSS. So yun, i-text nyo lang po yung SSS help sa 2600. So, paalala rin po, meron pong singil sa bawat text po ninyo sa Globe o sa Smart. Yan. 250 lang naman. Mas mahal pa rin ang pamasahe. Okay, pero kung hindi nyo naintindihan, ay maaari naman kayong tumawag sa SSS hotline kung wala silang pang bayad partner sa text. Yes. 920-6446 hanggang 55. Ulitin natin, ang SSS hotline 920-6446 hanggang 55. Yan. Okay. Okay, so balikan na natin yung ating topic sa araw na ito. Yes. Paraan lang. Yes, partner, nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon si Mr. Lito Abelarde, ang chairman ng Chamber of Herbal Industries of the Philippines at siya din po ang may-ari ng Herb Care Corporation. Good morning po, Mr. Lito Abelarde. Good morning, Director Dompit at Ms. Rivera at sa lahat na nakikinig sa Radio ng Bayan. Opo, welcome back. Kasi nakausap na namin kayo ng minsan, di ba? Oo, Nung tungkol po dun sa ating road mapping. Okay. Oo, Yes. ipagpatuloy nga natin po yun. Hindi natin natapos masyado yung pagtalakay dun sa roadmap ng ano. Sige po. So, saan na nga po ba ang status ng ating pong roadmap? Well, meron ng joint committee
between the Philippine government through ang lead agency is the BOI, no? So mayroong officer ng BOI na heading representing the government, and I'm also representing the industry, no? This joint committee was created to implement the roadmap, no? So ang first phase, ang first step ng roadmap is to identify what we call the champion or the priority raw materials that will be needed by the natural health product industry. Yes. At alam mo naman ang itong industriya na ito can be divided into several subsectors. Yung mga medicinal products, mga specialty food and food supplements, personal care and cosmetics. Then there is also the household care products. Then there is also even the veterinary care products and plant care products. So we are now setting the date for the summit conference, which will be attended by companies that are involved in each of the subsectors. Yes. No? Meron na po ba tayong petsa para dun sa ating summit? I think it will be in October. This October. Oh, Ako, lapit na niyan ah. That we have to work harder para matapos yun because we have to finish this talaga as soon as possible because that is just the first phase. Ah. Yun lang to identify what are the priority products. Then, Yes, because yes. out of once we have identified the priority products based on a criteria that has already been set, then susunod na yung second phase, no? Which is to first to fill up yung mga kulang na mga research, the mga scientific research that has to be done following the research agenda, no? Then meron pa tayong second yan naman yung production agenda, which is the production of the seedlings and of this ito mga herbs na ito, no? Yung value chain na po yan. Value, and then also the training by the DA of mga agricultural extension workers nila to teach our farmers how to grow these herbs in high productivity and low cost way, no? And then susunod-sunod na yan, kasama na yung marketing agenda, financial agenda. Yes. So doon talaga mag-umpisa kaagad muna. Naku, to identify gaano katagal the pa kaya ho yan, sir? So we have to finish this before the end of the year, no? For the end of the year. Pero of course, ang mga research ongoing naman yan eh. Hindi naman Right, magawa right. yan, no? Oo. Pero ang DOST po ay nagdeklara lang ng 10 halamang gamot, di Well, ba? yeah. But in fact, we have more than 800 Oh, species of medicinal plants. So paano po yun? Alam mo, napakarami natin talagang medicinal plant. But the fact is, the government cannot afford to promote or establish all of this. So we have to set priorities, no? Okay. May priorities tayo, bawat sector may priorities. At ang criteria dyan, I'll just to give you an idea of the criteria. The products from these priority raw materials must have a market that is growing and expanding worldwide, no? And that it has also that these herbs already have a minimum level of scientific research na natapos na Right, to back right. up their scientific use. Oo. Kasi di po ba, partner, hindi mo napapansin pag bumibili Yes. ka ng gamot, may nakalagay dun sa paskel niya na no approved therapeutic claim. Bakit po may ganun? Ay, kasi ang reason yan, this is a protection ng FDA that they set up. Kasi they have not really harmonized the regulations ng FDA with the TAMA. You're familiar with the TAMA, of course, no? This is the Traditional and Alternative Medicine Act, no? Yes. This is a law that mandates that our country or our government develop mga products like these, mga natural products, and integrate it into our health delivery system. No, pero hindi while the law is there, no, and it's a very unique law na sa ating country meron, ang regulations ng FDA hindi pa masyadong na-harmonize dito, no? You mean the standards are not there yet or not Yes, there? exactly. So, ang mga So sa IRR po yan? mga food products, mga
they all have therapeutic values. Yes. Values, so I mean, yung ano Oo. po, kailangan dyan na sa implementing rules and regulation of the tama. Yung law of the act. I'm not a lawyer, pero ang importante, because the PITAC, when I was a member of the board, we commissioned a group of PhDs in pharmacy from the UP College of Pharmacy to study the law and the existing regulations of the FDA with the idea of harmonizing it. Harmonizing it, no? Natapos na nila yon, yun lang naabutan ng ASEAN harmonization, no? So we are now, our industry, ang GP, is also organized an ASEAN industry association. Tawag namin ASEAN Alliance on Traditional Medicine. This was founded here in the Philippines, and it was given an industry status or a country status in the ASEAN harmonization. Wow. So we're doing our best to input the views of the industries in ASEAN into the harmonization of the regulations. Right. No, and this is ongoing, no? Very active ang ating role dyan. Oo. Because Sana maka-attend tayo dyan minsan ng meeting ninyo para yes, makarinig tayo ng as a matter of discussion. fact, next week, I think there will be the next meeting will be in Myanmar. No? So we send the FDA of all the 10 countries will send their delegates there. No? And kami rin sa ASEAN Alliance on Traditional Medicine, we're also sending our delegate. No? Yes. And I'm very proud to inform you that the delegate of the ASEAN Alliance on Traditional Medicine, which is composed of the GP counterpart in these countries, ang delegation natin doon is always headed by a Filipino. That's great. Because they actually, I have to say it that the Filipino entrepreneurs in this industry are very well respected in the region. Partner Josette, Yes. tanong natin kay Mr. Abelarde, ano ba yung 10 halamang gamot na yon na Yes. accredited na para malaman ng ating mga taga-subaybay? Of course, may 10 halamang gamot tayo. No, this was declared by the DOH in 1995 pa yata. No, and doon pinokos ang mga researches. No, and several already of them meron ng kumpleto ng clinical trial, so that which has been accepted by the FDA. So if you register products following the formulation and use the scientific basis established by the DOST and NERPROM, no, and you sign up a licensing agreement to them, then such product that you produce will be registered as herbal supplement, no? Pero hindi pa lahat ng 10 meron na, no? Okay. Meron na. And pero kami rin ngayon, so in identifying the additional herbs that dapat pag-aralan para ma-launch natin, we are very happy that now the government is supporting us that dapat in the choice it has to be market-led. Market-led. It has to be market-led because kung wala rin lang Walang merkado, walang bibili. merkado, what do you're just wasting your money on the research. So that's why we're calling for this summit, and it's now the industry which will propose what are the herbs or mga seaweeds that should be given priority. And this has to be market-led, and we're very happy with that because it should be that way. Kasi alam mo naman siguro, Director, na napakarami ng researches na nagagawa, no? Has remained idle because hindi nagagamit. Correct. Because they were just researches for research sake, but it's not based on their commerciability. No, so now we are now on the right track. Now that you mentioned that, gaano po ba kalaki ang merkado for natural health products, and how much is that yung Philippine production volume? Okay. Those are two questions, no? Ang size ng market for natural health products around the world. The demand. The demand, no?
depende kung sinong kanino ka kukuha, but they're talking about trillion of dollars, no? Really? Oo. And you know naman, Director, the whole world now is turning towards natural products. Yes, that's Everybody now is turning towards natural health products, no? So let's not worry about that market. It's there for us to be tapped. Where our country, the Philippine industry is sitting on a country where we have so much rich land that we can, and shoreline, that we can grow mga plants, seaweeds, or land-based that can be developed into products like this. So hindi problema yon. No, we have also many good farmers na ganon. Ang problem lang natin is to prioritize because hindi natin kaya lahat. Yes. Hindi natin kaya lahat, no? So we are in the right track. Okay. Now yung sa next question mo naman, yung Volume. Volume dito sa local. Yes. Now that is one problem of the industry that's also being addressed now. And this pertains to the commodity classification of our products. Kasi many of our products are just lumped into mga general classification. So we really have a problem when we ask how much ang size ng local industry, how much ang export nyo, because naka-lump doon. So we are wala now pa hong yung disaggregation or yes, mapping? Yes, so we are now working on that. Okay. That's one of the agenda Oo. ng industry para we can identify clearly, Yes. no? Kung ano 'yan, because until that is done, we will just be guessing. Oo. Oo. Okay, so hopefully next time when we call you, meron na po tayong data na ganyan Okay. para mas malinaw. In the meantime, do you want to, maybe you want to talk about yung inyo pong produkto, yung Karantia. Ano po ba yung Karantia? Tsaa po ba yan? We call that Charantia, no? Charantia. Charantia. As you know, the 10 herbal plants that is considered yung 10 halamang gamot, no? Opo. na pinopromote ng DOST. One of them is ampalaya. No? It is indicated for diabetes. No? Now, itong Charantia, we launched this in year 2000. No? And at the time, the Department of Health instructed the public health doctors who run our municipal and city health centers to promote the use of ampalaya by patients, by people who have problems with their blood sugar. And then they did that and they found na napaganda ng result. But at that time, wala pang FDA-registered ampalaya product. Ayun. So, ang pinakauna talaga, ang Charantia, which we launched in 2000. And after 1 year of na sinubukan ng mga public health doctors, they made a very unprecedented move. They officially endorsed Charantia as their food supplement for diabetics. Ayun. So it really biglang tumaas talaga because it was not us who the US prepared the market. And all you had to do was to come up with a product na maganda. And Charantia was clinically tried by a very kilalang mga diabetologists dito. And the result was published in a peer-reviewed medical journal, yung Philippine Journal of Internal Medicine. And the conclusion was it was safe and a very good adjunct in the treatment of diabetes. No? Okay. Well, And then, idagdag ko lang. Opo. And then, kasi I was told that you're interested kung paano kami nakapasok sa export. No? Opo. Now, two things. Lahat namin na mga distributors, no, in the various countries, no, they all started because of a satisfied user of the product. Satisfied user. Satisfied user of the product. That means my diabetico that was able to get hold of our product, used it, and they found it very helpful. Yes. And then they came to us because they wanted to bring this product to their own country para ma-share nila sa ibang diabetico. Wow, that's great. Yes, it's And really it's great. Philippine no? made. Philippine made. No? So we have made, so far we have been able to make the word ampalaya, no? Parang kilala na in many parts of the world. No, ang kailangan na lang natin dito is to see to it that we can grow the Right the raw variety. materials at the right
quality at marami. Kasi ngayon kulang pa ang ating raw material dito in Oo. most of our mga natural health products. Thank you very much, Mr. Lito Abelarde, for your time at sa uulitin po. Yes. At ayan po, sa mga nakikinig, subok na itong Charantia. So, subukan po ninyo yung may mga karamdaman ng diabetes. Okay. Sa uulitin po. Okay, thank you for giving me this opportunity. Okay? Bye-bye. Bye! Good morning, Partner Joseph. So mga kaibigan, magbabalik po kami ni Director Telma pagkalipas po nito. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan dito pa rin sa ating programa, ang Tipo Kong Negosyo at Director Telma. Nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon ngayon, yung isa pa nating guest ngayon. Si Miss, At yes. Siyempre, ang pag-uusapan pa rin na isa pa rin natural health product. Yes. At ang itinutulak ngayon ng Region 5 ay ang pili. Nakatingin ka na ba, partner, ng pili nut? Oo. Ang sarap-sarap yun. Masarap talaga. At ang talagang maraming tanim na puno ng pili ay dyan sa Bicol region. Yes, oo. Pero ito pala, partner, ay pinaka-importanting exportable nut din. Oo. So, tanungin natin yung ating panauhin. Siya ang Business Development Division Chief ng DTI 5, walang iba kundi si Mr. Chito Aguilar. Good morning, Chito. Good morning. Good morning, Director Telma. Opo, My maraming sa favorite inyo gabon. director. Good morning, Director Telma. Good morning, Miss Josette. Good morning po. How are you? So, ang Okay topic po. po natin ngayon sa ating programa, yung mga natural health products. Kasi nga, marami na ngayong tao ang tipong pumupunta na towards what is natural, what is healthy, and all that. Opo. So, ang pili po ba ay isa sa mga matasawag ninyong medicinal value? Yes, itong pili nut po ay isang health nut. Marami siyang mga benefits sa health. Malakas kasi ang dating nito lalo na sa mga conscious ng kanilang mga health dahil may magnesium, may phosphorus, manganese, thiamine, and other essential fruity acids na maganda sa puso, maganda sa health. Ayun. At merong pang amino acids Wow. na nag-i-improve ng digestive system. So maganda ito sa mga nagda-diet. Hindi po ba ito nakakataba o nakakataas ng kolesterol? Hindi naman po kasi ang actually halos ang cholesterol nito is 0%.
0%. Base sa mga nutritional studies and nag-commission na ang DTI ng nutrition facts, ng testing sa mga reputable laboratories. Napakaganda ng NutriFacts na lumabas dun sa mga testing. Mas masarap pa nga ito dun sa macadamia. Yes, mas masarap pa sa almonds, mas masarap pa sa macadamia. That's why nung pinopromote namin ito sa Amerika, yung acceptance factor is very high. Kaya malakas ang demand ngayon sa Amerika and sa Canada because ang mga foreign countries na ito very conscious ng kanilang health. Kaya malakas ang demand ngayon ng pili. Processed pili. But how are we able to answer the demand for pili? How's our supply? Yung ating po mga what do you call this, plantation? Do we have enough plantations? Yes, actually, we have production issues and concerns being addressed now by Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources. Yung mga backward linkages sa pagtatanim nito. Sa ngayon, meron na tayong natanim ang DENR sa National Greening Program, 1,000 plus fruit-bearing trees yan, seedlings. Meron tayong 8,959 hectares at meron tayong 23,665 fruit-bearing trees. Wow! 12,057 farms. Mahirap Napakalaki po ba ng production volume magpatubo nito. ng pili? At how long does it take before the fruit starts bearing fruit? Dati, nung sa mga wild and native trees, naturally propagated, it takes 7 to 10 years bago Wow, ang magbunga. tagal naman pala, magugutom muna Yes, yung farmer. that's why the government through the DA has developed the grafted or the enarched variety na sa loob ng 3 hanggang 4 na taon, namumunga na sila. Oh, that's So, great. sa supply side, ina-address yan, napakalaki pa rin ng demand. Kaya dapat mag-produce din ang Bicol ng napakarami pang pili. Currently, Bicol region nagsusupply sa 80% ng national supply ng pili nut. Kaya kami pa rin ang talagang pinakamaraming Number supply one. ng pili. Number one. Especially the province of Sorsogon, which supplies 78%. Wow, really? Yes, Sorsogon. Naku, may mga kamag-anak po yung, hindi naman kamag-anak, kakilala Yes. sa Sorsogon. Yes. Partner, may tanong ka ba? Partner Joseph? Yes. Oo, kasi nuts yan, ano? Hindi po ba yan kasama doon sa mga nuts na nagpapasakit ng tuhod? Itong Yung pili? sa gout. Oo. Ang studies, base nga sa studies, wala namang direct correlation na may malaki ang uric acid. Kasi dito sa, hawak ko ngayon yung NutriFacts, walang nakalagay dito na uric acid. So alam naman natin, yung nakaka-arthritis, nakaka-gout, is the uric acid content of Ayun. substances. So far, wala naman kaming, sa experience namin sa marketing, wala namang nag-feedback na Ganon. na arthritis So, pwedeng yan. kumain ng napakarami. Yes. In fact, Oo. Ang rule sabi naman nga, dyan, partner, tsaka Yes. Director Chito, di ba? Everything in moderation. in moderation, Yes. of course. Oo, Kasi pag pag sobra kumain ka naman. ng kumain at Opo, nilaklak mo lahat, sobra. yan talaga In fact, there's a danger also. Sasakit ang tuhod. Kasi pag sobra-sobra, diba? Kahit anong pagkain. baka- Pero, Director Chito, yung ating mga, what do you call this, facilities, makaluma pa rin daw po eh. sa ngayon, marami na tayong na-introduce na mga facilities Harvesting. na modern. Like, the DTI, may programa kami yung sa shared service facilities. Yes. Nakapagbigay na tayo ng equipments na modern. Like yung mga Ayun. nitrogen flushing equipment. Dati Ano po kasi, yun? Ano? What equipment? it's a nitrogen flushing equipment. Ang purpose niyan, it improves the shelf life of pili nut. Kasi noon, less than 1 year, hindi na mag-extend ng less than 1 year ang shelf life. Ngayon, you can prolong the shelf life by 1.5 years. So, matagal Wow. bago masira yan. Pag naka-package, sa magandang packaging, tsaka naka-nitrogen flush. Ang ginagawa kasi ng nitrogen flushing, inaalis niya yung oxygen content. Pag Okay. pinapackage So, yan. yung pre-provide po pala ng DTI yung packaging equipment Yes, to mga prolong the packaging shelf equipment. life. Opo. Okay, that's good. Kasi I remember, nung isa nating trade fair,
nag-sample ako, sabi ko, nung tinanong ko, gaano katagal po ito tatagal? Mga 6 months lang po. Naku, kung i-export natin yan, ang requirement 1 year. Oo. So, mabuti naman at na-anuhan na pala yan, 1.5 years kaya na. Kasi kailangan kasi mahabang shelf life, ini-export, so That's right. dapat mahaba siya. Opo. Nabanggit niyo po yung yung export, Sir Chito. Sa sa ating mga produce, mga ilang percent po yung ating nailuluwas na pili? Sa ngayon, napaka-konti pa compared sa domestic market. Siguro nasa less than 7% as far as our figures are concerned sa DTI. These are the exports of our mga kliyente natin sa DTI. Right. Na mga exporters na tinutulungan natin sa mga nasa mga 7%. Pero malaking bagay na yan dito sa livelihood, sa pagkabuhay ng ating mga constituentes diyan sa barangays. Mga ilan na po ang na-provide na employment ng pili industry? Sa ngayon, ang employment natin diyan, nag-increase tayo ng about 300%. Yun lang sa mga DTI assisted kasi yung database natin is covered by our yung mga DTI assisted lang ang kino-cover natin kasi itong naka-focus ang core group na tinatawag natin, core group nasa almost 555 na ang ating yung pinaka-core group lang na employment that is factory based. Right, pero pa dyan yung nasa labas sa mga farms na yung indirect po. Yes, indirect employees. That's right. Yes. Okay, so sa October, alam ko meron naman tayong OKB. Yes. At yung pangako mo sa akin na piling Opo, halaman, bibigyan po kita, ay promise inaantay ko. Basta magkita tayo doon. I'll give you the enlarged pili na isang, you can use it as ornamental plant. Pwede mong gamitin. Really? May bunga na yon. Wow! In fact, last year. Oh, lovely! Opo, Director Telma. Kung nagpunta ka, nakita tayo, binigyan kita doon. So, October 2 to 5 yung ating OKB. Opo. So, let's talk about that. Meron ba tayong mga bagong aasahan yung ating mga suki? Ngayon, ang OKB, ang pinaka-special setting natin sa OKB is yung tinatawag nating pili possibilities. Dito natin makikita yung iba't ibang product development results ng ginawang assistance ng DTI sa mga kliyente natin. Dito makikita mo yung mga bagong packaging, bagong recipes. Meron na tayong pili lipstick. Alam niyo ba yon, Director Telma, Miss Rosette? Ay, nako, ginagamit ko yan. Siguro gagamit kayo, Miss Miss Josette, Lina sa Director Telma. Yung Natural pili Wonder. lipstick. Naka-feature ito sa Entrepreneur Magazine. Isa sa aming kliyente from Camarines Sur is producing pili lipstick. It's made out of pili oil. Kasi ang pili naman, for the information ng ating mga tagapakinig, hindi lang naman kasi candies or confectionaries ang ginagawa dito. Meron tayong oil, meron tayong elemi. Yung tinatawag nating Manila elemi, that is pili oil. It is used by Chanel. Chanel in the perfumes. Napakamahal ng perfumes. Mahal po yan yung pag pili-based ang oil, napakamahal kasi napakabango niyan. Yes, I have tried that. Yes. Sana naman may outlet dito. Opo. So, hindi lang yan sa food, pati industrial uses, pharmaceutical, personal care products. Marami po yan. Makikita nyo yan dyan sa Pili Possibilities Special Setting sa Orgulyo-Can Bicol sa October. Kaya pasyalan nyo doon para makita. Ako, I will go there. October 2 to 5? Opo. Sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall number 2, 5th level, Building B. And do we have new exhibitors, yung mga tinutulungan po natin mga startups? Opo, meron po tayo kasi ang part naman ng ating programa sa DTI, yung Business Development Program, ginagawa natin ang paraan na mag-graduate o ma-elevate ang status ng ating mga maliliit na negosyante. So, itong trade fair na ito ay isang pamamaraan para magkaroon sila ng opportunities. Ako, masaya na ako dun sa ang tawag doon, yung pili na dinurog, yung masapan. Masapan! Opo, masarap yan. Sarap classic. yan, partner ko, Seth. Opo, classic yan. Classic. Gusto ko matikman yung Ikaw, Josette, anong gusto mo? yung lipstick. Gusto ko. Para masampulan mo. Di ba, Director Chito, yung pili oil, comparable yan sa olive oil. Yes, mas maganda pa. Correct. Pero mas mahal. Kasi premium oil yan eh. That's Dalawang right. klase po ang So, yan. oil ng pili. Abangan po ninyo yan sa October 2 to 5. Diyan tayo magkita-kita. Kernel oil and pili. Yung
pulp oil. Yung kernel oil is more expensive, mas mahal. Kernel oil. Opo, What's yung sa that? loob, yung ginagawang candy, 'di ba? Yung nut mismo, yun ang Yung kernel nut oil. mismo. Yung pulp naman, yung kinakain ng may Yung sinasawsaw binababad sa mainit na bagoong. tubig, sinasawsaw sa bagoong o patis. Yun ang source ng pulp oil, which is cheaper. The more premium oil is the kernel oil. The kernel oil. Ah. And yung pong ano doon, what do you call that? Technology. Saan po natutunan yun? How to extract the oil? Meron tayong mga technologies provided by, yung ibang technologies provided by DOST yan. Partner natin yan sa Business Development Program. Yung iba naman ng sariling discovery ng ating mga kliyente na nag-experiment kung paano mapadali ang extraction. So, may mga sarili rin silang technology na na-emerge doon sa existing technologies ng ating DOST as part of our business development program. Dinidevelop yan, mga recipes, technologies. We got Via Mare to develop more culinary recipes naman, yung pang-hotel, restaurant. So, ganyan. High-end, Opo, medyo maganda ang, kasi ang pili nga, hindi lang naman sa handicrafts, pwede sa culinaries in the food sector, hotel and restaurants, yan, meron siya, personal Para care. po dun sa gustong makipag-ugnayan po tungkol sa pili, saan po sila pwedeng tumawag? Pwede tumawag dito sa number na ito, 480, ang area code is 052-480-5720, local 105. Or pwede rin magbisita sa website, meron kaming website sa www.okbicol.wordpress.com. So, pwede nilang makita yan dyan sa website na yan or sa okb.tradewinds. Meron kaming newsletter na nandiyan din nakapaloob sa ating internet, yung Tradewinds Bicol. So, meron tayong kanyang mga publication. Lumalabas dyan yung ating information about Pilinat, about other products ng Bicol region para sa benefit ng ating mga tagapakinig. Wow, that's great. Thank you very much, Mr. Chito Aguilar. Director Telma and Miss Josette, salamat. Maraming po. salamat din sa mga tagapakinig. At nais ko po kayong anyanyahan sa OK Bicol 2014. 18th year na po debut ng OK Bicol. It's the longest running regional trade fair. So, at Mega Mall. So, punta kayo doon sa October 2 to 5. Okay, at ipa-plug pa rin po natin yan sa susunod nating mga programa Salamat para po. maalala nila. Salamat po. Thank you and happy weekend. Okay, thank you and happy weekend too. Have a nice day. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Maging produkto ka man. Apat na 6 na minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo po ay patuloy na nakikinig pa rin sa ating programa, Ang Tipo Kong Negosyo. At tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Partner. Yes, partner. Yung susunod nating kakausapan, ito talagang negosyante na to. Hindi na to yung ano lang. Oo. So, malalaman Pilinat pa natin rin. yung kung ano yung kanyang karanasan sa pagnenegosyo sa pili pa rin. Yes. Pili ang napili niya. Yes. So, let's welcome to the program Mr. Jerry Dimaandal, ang CEO ng Cozy Tops Pili Nut Candy. Good morning po. Good morning magandang po. umaga po. Magandang umaga sa mga tagapakinig nyo at marahay na aga kung dito sa Bicol. Marahay na aga sa inyo. Marahay na aga po. Marhay nga Nandiyan aga. po kayo ngayon sa Albay? Daraga Albay po, overlooking po ng Main Volcano. Wow! Swak po Ang kami. sarap Nasa naman alert dyan. level po ngayon. Kamusta po ang panahon? Mainit po ngayon. Kahapon maulan po. Ganon. Okay. Opo. So, Mang Jerry, ito pong inyong produktong Cozy Tops Pili Nut Candy. Gaano katagal na po Opo. ito? 2009 po kami nag-umpisang mag-develop. 2009 po. So, more or less, 5 taon pa lang po. Ganyan. 5 taon. At ano-ano pong klaseng pili nut variety o candy yung inyong ano? Opo, saan nag-umpisa po kami sa Marigsip Pili Flakes. Sa linya po ito ng pastries. Mhm.
Meron din po kaming chocolate-coated na pili nut crumble. Ang tawag po namin ay Choco Gems. Meron po itong variant ng dark chocolate at saka white chocolate. Meron din po kami ng chewy and creamy yemas di pili. Yun pa lang po so far. Nako, nakakagutom naman yan. Especially yung Choco Gems. Paano po kayo nakakaisip kung ano po yung mga product development? Ever since po, bata pa ako, talagang mahilig na po akong kumare, naiiba po ako. Dito po sa Bicol, katapat po nung dating stall ko ng Pizza Pie, yung pong Otop store ng DTI. Oo. Napakarami po diyang bumibisitang mga negosyante, mga government regional offices po, na may mga dumarating na mga bisita o kaya nagdadala doon sa offices nila sa Manila. Lagi pong nagtatanong sila ng bago, na-challenge po ako na gumawa ng something na bago. Ayun. Opo. So ito out of your own initiative lang, tsaka yung creativity ninyo. Creativity po. In fact po, ang una naming ipinresent na produkto that time ay isang preparasyon ng pili na korteng Mayon Volcano at meron pa pong bell tower sa gilid. Kaya nakakatuwa naman yan. Kaya lang po, hindi po nagmaterialize kasi sobrang tigas. Ay, Hindi po makain. hindi makain. Baka naman Opo. semento at imbis na kondensado ang tinimpla ninyo. Opo, nung pinalambot naman po namin, nalusaw siya po. Sabihin natin, naging laba. Yun, Opo, Kayo yun po ang pinag-umpisahan ng Marigsip Pili Flakes. Kasi nung nalusaw, malutong po siya. Gawa po siya sa ground pili nuts. Para pong konsepto ng cornflakes, kaya po, Ayun. Pili Flakes ang tinawag namin. Ayun. So hinahalo rin Opo. siya. Pwede siya ihalo sa mga cornflakes. Opo, ganun pong konsepto. Para Ngayon, mabuo po may siya. sarili po ba kayong taniman ng pili o nagsosource kayo sa mga farmers? Nagsosource lang po kami sa trader. Ang taniman po kasi sa bundok, sa mga farmers. Yung farmers po, ang kumukuha doon mga traders. Sa traders pa po kami kumukuha. Opo, Ayun. pantatlo na po kami. Oo. Pwede po bang maitanong kung magkano po ang inyong kapital na kinailangan para naman dun sa mga ating tagapakinig na nag-iisip ano bang negosyo maaari kong pasukin? Opo. Nung nag-umpisa po kami, kasi nga may mga gamit naman po kami na nasalo mula dun sa aming naunang Pizza Pie business. Nag-umpisa lang po kami mula sa development hanggang finally mai-offer po namin yung mga sample, mga test markets. Mga 5,000 pesos lang po. Yun lamang? Opo, ang mahal nga lang po doon ay pili. Yung iba naman po mga gatas, itlog. Yun lang po. At medyo hindi naman po tayo kalakihan ng kapital. Oo. Magkano na ho ang bilihan ngayon ng pili? Per kilo po ba yon o ano? Per kilo po, pag peak season po, kagaya ng halimbawa, Marso, Abril, Mayo, napakataas po, umaabot ng mga 300 per kilo to 400 pa. Pero pagpasok na po ng mga June, July, pababa na po, umaabot na lang ng, basta ang pinakamababa po, nasa 200. Yun na po, 200 per kilo. Oo. Ganun po kamahal ang pili nuts. Grabe, ano? So, Opo. partner, ikaw, baka may Yes. gusto ko Yes, itanong, baka gusto mong mag-umpisa ng pili business. Kaya lang kukuha pa ako sa Bicol pa. Ang raw material. Mang Jerry, itatanong ko po sa inyo, since nagsimula po kayo noong 2009, gaano na po yung inilaki ng demand sa inyong mga products po? Maayos naman po ang demand kasi nga po mahilig ang tao sa bago at saka hindi naman po namin nilalabas kung hindi pasado sa aming panlasa, ang appearance, ang overall kanya, salability. Kaya maganda naman po. Siguro po ayos po naman. Napaayos na po namin yung aming gawaan. Nakabili na po ng mga bagong sets ng equipment. So, lumaki po yung inyong benta. Opo. Dramatically po. Talaga? Ano yung dramatically? Mula po kasi nung
nung ang packaging namin, nag-umpisa nga po kami sa maliit na 5,000 piso. Ang packaging po namin, mga plastic, na nilalagyan po namin ng computer printout na label. Nung mula po nung nagkuha na po kami, nakaipon ng konting kapital, nasa mga foil na po siya, aluminum foil, at meron na po siyang mga nitrogen plasing, kaya tumatagal po siya ng matagal ang shelf life, na iikalat na po namin sa medyo mas malayo-layong lugar. Ayun. So, Opo. ano po ang naitulong naman ng gobyerno sa inyong negosyo? Ang DTI po ay di sa mga seminars nung araw na medyo wala po akong alam. Nga pala po, ako po ay Batanggenyo, kaya po medyo hindi po ako familiar dito. Naka-attend po ako lagi ng kanilang seminars at natuto po ako doon. At saka isa pong nakatulong sa akin ang aming DOST. Oo. Opo, naalalayan po kami sa mga technology, sa mga nabigyan po kami ng mga equipment na talagang akma sa aming produksyon. Ayun. Napakaganda. So, sa October 2 to 5 ay meron po tayong OKB. Nandiyan po ba kayo? Andyan po kami. In fact, officer po ako ng association, ng OKB Association. Ayun. So, abangan po ninyo yung mga produkto ng Cozy Tops Peanut Candy dyan po sa OKB. Sa Mega Mall po. Mega Mall, sa SM. Alright. So, thank you very much and good luck po sa inyo, Mr. Jerry. Salamat po. More power po sa inyong programa. Opo, at bibisita kami dyan sa inyo, ha? Ayo po, asahan po namin kayo. Ayan, partner, meron tayong date kay Mang Jerry. Oo, nang matikman naman natin yung marigsip. Oo. Okay, so happy weekend po, Mang Jerry. Sa inyo rin po, happy weekend po. Okay. Maraming salamat yan po si Mr. Jerry Di Maandal, CEO ng Cozy Tops Peanut Candy. Nakakatuwa yung mga ganyang partner, diba? Sariling sikap. Oo. Hindi lahat inaasa sa iba. Na-challenge siya nung yung sa harap nila, yung may auto. Oo. Biro mo, trabaho, actually, ang original niyang negosyo, pizza pie. Okay. Tapos nakita niya na ang daming namimili ng pili candies. Naisip niya siguro, parang mali yung negosyo ko, Nag-shift siya doon sa pili. Pero at kung ako kumita yun, naman. partner, kung ako si Mang Cherry, dapat ang innovate ko, yung pizza pie ko, linagyan ko ng pili. Yun. Di ba? Oo. Wala pa yatang ganun Wala pa yun. Kakaiba. Ano sisimulan mo? Pag meron na akong kapital. Oo. Samantala, ito muna partner, paalala lang sa mga employer, tanging nasa USB o CD na ang Electronic Contribution at Loan Collection List or yung R3 at ML2 ang tatanggapin ng SSS. So, upang madali ang paggawa at pagproseso, i-download lang po ninyo yung R3 File Generator Program diyan po sa SSS website na www.sss.gov.ph. Samantala, yung namang mga kasambahay natin o yung household employer, maaari rin pong magpatuloy magsumite ng dating R3 at ML2 forms. So, para po sa ibang katanungan, tumawag sa SSS hotline 920-6446 hanggang 55. Okay, partner? Yes, at meron pa rin po tayong yung Drive My Caravan schedule. Ito po ay ikatlong linggo na, August 17 to 23, itong SSF launch doon sa CAR. Cordillera Administrative Region ng DTI, rice wine facilities in Yangan, and blacksmith facilities in Isipolo. At sa Sagay City, Negros Occidental sa DTI 6, meron pa rin po silang SME Roving Academy. Oo, partner. Yung SME Roving Academy, partner, nagtuturo dyan ng DTI sa mga iba't ibang mga gusto negosyo. Yung mga pumupunta doon, meron silang training, ganon. Yes, libre. Okay. Ayun, napakaganda. At sa DTI 4A, Perez Park, Lucena City, Quezon Agritourism Exposition 2014. Yep. At sa Davao po, magagawin sila ng SMX Davao. Yes. Sa Lanang Davao City, DTI 11, Mindanao Crafts and Cultural Village. And ito pa rin, Great Mindanao Food Fair.
Diyan pa rin sa Davao City. Sa Yes. Abrisa Center naman ito, partner. Oo. At sa August 25, sa Monday, launching a Business Resource Innovation Center for SMEs sa Robinsons Mall, Iloilo City. August 25, wala tayong pasok. Oo nga, holiday. Kaya Holiday. maraming makakapasyal doon sa Iloilo City, sa A Robinsons. long weekend pala, partner. Yes. Yung iba nga, partner, hindi na sila pumasok ngayon. Alam mo ba? Oo. Paano may laktaw-laktaw na isang araw? Oo. Hindi katulad noon na, hindi ba yung... 3 days, oo. Yung dire-diretso. Oo. Ngayon hindi na. Kung ano talaga yung araw ng holiday, yun ang walang pasok. Yes. Kasi di ba noon, para to promote local tourism ang ginagawa, Oo. minumove nila ng Biyernes. Yes. Or, O kaya in-extend ng Monday. Oo. Well, kanya-kanyang style. Yes. Oo. And finally, August 28, partner, napaka-importante para sa Coconut Industry Cluster. Meron pong Business Opportunity and Financing Forum dyan po sa DTI Region 12 sa Don's Cafe sa Kidapawan City. Ayun. Okay? So, para po sa iba pang mga katanungan, tumawag lamang po sa DTI Hotline 751-3330. Paalam na tayo, partner. Yes. At sa ngalan po ng ating kasama dito sa Master Control, si Lita de los Santos, ating mga transmitter engineers, at sa ngalan ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. At ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Hanggang sa susunod po ng Biyernes, happy weekend! Ito ang Philippine Broadcasting Service.